Sige, ito muna tayo. Basahin muna natin yung text sa Hebrews 11, 8 to 10, and sa 17 and 19. Sa first, ano ba? Ayan, so basahin muna natin. Sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat. Ayan, sabay-sabay na lang po. First slide to second slide. Ayan, 1, 2, 3, go. By faith, Abraham went. Okay, manalangin po tayo. Yes, Father God, Heavenly Father, na makapangyarihan sa lahat, Maker of all things, King of kings, Lord of lords. Thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God. Maraming salamat sa mga kabataan na nandito ngayon, Lord God, na naglaan ng oras upang makinig sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat dahil muli ay nandito kami, Panginoon, ligtas at malayang pinupurit sinasamba ka, Panginoon. Panginoon, patuloy mong pagningasin yung apoy na gusto ko naming makilala, Panginoon. Yung desire namin para alamin pa kung ano yung mga kaya mong gawin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil alam namin ngayon palang nararanasan namin ang iyong kabutihan sa kanya-kanya naming buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil ngayon, Panginoon, ay nandito kami upang aralin, Panginoon, ang isa sa iyong mga lingkod, Panginoon, na sa Abraham. Lord God, naway ang buhay niya ay maging inspiration. At hindi lang inspiration, Panginoon, kundi maging isang halimbawa, Panginoon, na magaya namin, Lord God, ang kanilang mga pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat sa mga kabataan, sa aming mga leaders, sa mga lingkod mo, Panginoon, na nandito ngayon, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat po ng papurit, pagsambay na alay namin sa iyo lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, tayo po'y umupo na. Yan. So, first, syempre, kilalanin muna natin si Abraham. Ayan. Si Abraham was originally named Abram, or yung name change niya is nangyari sa Genesis 17, 1 to 5. So, he left his home in Ur of the Chaldees to live in Haran, but soon moved from there to live in the land of Canaan. So, si Sarah, whose original name was Sarai, nasa Genesis 17 din, was the wife of Abraham. Actually, half sister niya, si Sarai. Tama po ba? Ayan, half-sister. So, wala kasing ano-ano doon noon dati pa. So, 10th generation from Noah, 10th generation siya. He was descended from Shem and his father was Terah. So, si Terah, makikilala natin siya later. Ayan, kasi si Terah, si Sangre Terah. So, meron siyang dalawang brother, si Nahor and si Haran. And yung buhay ni Abram ay makikita natin sa Genesis 11, chapter 11 to 25. Ayan. So, ito na tayo. Ayan. Oy, mali. Okay, so first, sa sobrang dami kasi nung chapter na inano kay Abraham, hindi ko alam kung saan doon ako magfo-focus. Ang haba kasi, di ba? Chapter 11 to 25. So, nag-ano na lang ako ng kung ano ba yung naging significant para sa akin sa buhay niya.
yung mga lessons na natutunan ko bilang reader ng book ng buhay ni Abraham. So first, may 3 points ako, sabi ni Tita Carla. 3 points, hindi pwedeng 4, dapat 3. Charot. Ayan, so first is God's call for Abraham, which is to obey. Ayan. Obey. Big word. Sino dito nag-o-obey sa nanay nila, sa tatay nila, di ba? So, obey. Kita natin yan ayan. So, by faith, yung naka-underline dyan, when called to go to a place, obeyed and went. Makita natin yan din sa Genesis 12 verse 1, sabi doon, now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. So Abraham went as the Lord had told him. So pumunta siya. So when God called Abraham, he was in the city in Babylonia. So name Ur of the Chaldees. So yung Ur, kung i-compare natin sa modern city, meron sa mga libraries, merong schools, wala akong picture, sorry. Meron silang system of law. So masasabi nating rich city yon. So there's many valuable treasures na na-discover, di ba? So, nandyan din yung mga sa Babylonia, familiar naman tayo sa Babylonia, merong mga false religion. Sabi ko nga, si Terah na tatay niya, is gumagawa sila ng mga false gods. Mga image, ganon. For example, parang mga calf, yung mga ganon. Basta yung mga God, ganon. So the false religion of Asurgi, which was began at Babel, was practiced there, as it was in all Babylonia. So Abraham, father, makikita natin yun sa Joshua 24 verse 2, nag-worship sila ng idols. So sabi ni Tita Carla kanina, patriarch sila. So kung ano yung religion ng tatay mo, susunod ka. Ganon din yung wife, di ba? Dapat submissive daw. So, sasubmit sila dun sa tatay niya. Sobrang hirap para sa kanya na matawag na umalis ka dyan sa bahay mo. Kung ikaw yung uutusan ng Diyos na umalis sa bahay ng tatay mo. Pero, sa bagay kasi 75 years old naman na si Abraham. Pero ang hirap pa rin. Di ba? So, pero, ang nangyari is, when Abraham was called to go to a place, anong first response niya? It is an action, hindi question. Pwede nyo naman sabihin, Lord, bakit ako? Ang hirap. Kasi yung tatay ko ganito. Magkakaroon ng conflict. It's uncomfortable, di ba? So, he should have asked God first where he was going. Saan ako pupunta? Take note, wala din siyang sinabi kung saan siya pupunta. Di ba? Walang sinabi na lugar. Okay, iwan mo yung family mo, pumunta ka sa Spain, pumunta ka sa Korea, walang ganon. Basta, he will later receive. Ang sabi dyan, he will later receive as his inheritance. Hindi sinabi yung specific na place. Oo, yung lugar, di ba? So, iniwan niya. Minsan, hindi din natin alam kung ano pa yung mga iniwan niya dyan. Siyempre, comfortable siya dyan. Pwedeng nakaupo lang siya, tapos kumakain siya ng prutas, kasi mayaman sila eh. Diba? Pwedeng nakahiga siya sa malambot na kama, pwedeng ginagawa niya yung gusto niya, nabibili niya yung gusto niya, diba? Nakakapag-party siya, kumakain siya ng masasarap na pagkain, pero sumunod siya. Diba? He start moving and he obeys. 75 years old na siya. And kung hindi ako nagkakamali, sobrang layo ng nilakbay niya. And hindi pa uso yung tricycle at saka aeroplano, at saka yung train. Wala pang mga transportation dati. And sobrang nakakabilib na kahit
kahit na yung background niya is ganun, pinili niya pa rin mag-obey. Di ba? So yung willingness niya to act without hesitation shows that obedience is not about following orders, but about surrendering our will to God and aligning ourselves with His will. Sa will ng Diyos. Kung ayaw si Abraham, matagal ka ng Kristiyano, madali, di ba? Madali, kasi kilala mo na ang Diyos, idadirect ako ni Lord. Alam niya yung kung saan ako pupunta. Pero, si Abraham kasi, galing siya sa pagan family eh. Nag-worship yung tatay niya ng mga gods na hindi kilala. Di ba? Hindi niya alam. Pero, nung narinig niya yung boses ng Diyos, sumunod agad siya. Meron siyang willingness. And, nakikita ko dito is, nag-trust siya sa wisdom ng Diyos na kahit na hindi niya naiintindihan. So this kind of obedience requires a heart that fully devoted to God, ready to act in faith regardless of the cost. Kahit na sobrang hirap na sumunod, ginawa niya. Kasi yung willingness niya, nandun. Diba? So, by meditating on Abram's example, obedience is not just an action, but a reflection of our relationship with God, marked by trust, love, and reverence for His divine will. Yun yung nangyari kay Abraham. And for the application agad. Ayan. So, God may ask you to leave your comfort zone and follow Him. This could take many forms. He may ask you to leave your family and country to serve Him. Mission. Missionary, sa mga nagangad maging missionary dyan. Ayan. So, He may tell you to share gospel with somebody when it makes you nervous. Nang nagyayaya si Kuya Bon ng bus ministry. Alam niyo kung anong unang naisip ko? Ako lang ba? Ako magpapakatotoo ako Ako lang ba? Alam niyo kung anong unang naisip ko? Nang sinabi ni Kuya Bon, tara, bus ministry tayo. Hala, baka may kakakilalang makakita, nakakahiya. Yun yung unang naisip ko. Ako lang ba? Ako lang? Umamin kayo, nakakatakot. Di ba? Bakit? Bakit tayo natatakot? Kasi comfortable tayo eh. Comfortable tayo sa kung anong meron tayo. Ayaw nating mapupunta tayo sa isang sitwasyon na naiipit tayo, na uncomfortable tayo. Tama ba? Ayaw natin nung ganon. So doon tayo, subukan din nating umalis sa comfort zone natin. Diba? Kasi your obedience can be a calling for others. Marami akong nakitang testimony na kaya sila nagsimulang kumilala sa Diyos ay dahil nakarinig sila sa kalsada ng mga nagpipreach. Marami akong narinig na testimony na bigla lang silang may nakitang tao tapos may nag-share sa kanila. Tapos nakilala nila ang Diyos. Ganon. So, let's obey. Yes, not everyone will understand your obedience to God. Some will question it, mock it, or even walk away because of it. Diba? But obey anyway. You're not living for their approval. You're living for His well done. Even when it's lonely, confusing, or costly, choose obedience. God sees. Nakikita ng Diyos kung anong ginagawa mo. And in the end, it's always worth it. Gaya ng nangyari kay Abraham. Pero mamaya, makikita natin. So for reflection, ayan, isa pa. You are not called because of who you are. You are called to know who He is.
Yung nagsasabi sa akin na, hala, nakakahiya. Pride yun. Huwag ganun. Di ba? You are not called because of what you can do. You are called to show what He can do. Kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Iyon ang ipakita mo. For reflection, what do you think is an area of your life where God is calling you to have faith in Him and leave your comfort zone? Yung comfort zone, hindi lang yan basta-basta yung pakiramdam na comfort ka. Isa din yan, diba nakita niyo si Abraham, nasa pagan family siya. Comfort siya doon. Comfortable siya. Maybe that calling is a calling na makakapag-save sa'yo. Alisin mo na yung mga kasalanan na yan. Pwedeng yung comfort zone na yan ay yung kasalanan na hindi mo mabitaw-bitawan. Addiction na hindi mo matakasan or chain na hindi mo maputol-putol. Ang Diyos lang ang kayang magputol niyan. Kaya surrender mo na yan. Obey. Mag-obey. And hear the God's calling. Okay. Second point. So, yung confident. Abraham's confident for God's call. Faith. Sabihin mo sa katabi mo, faith. Faith. Ayan na. So, alam ko, sa series na to, lagi nating maririnig ang faith. Paano nga ba? Okay, si Abraham is tinatawag na father of? Okay, father of faith, sabi daw. So, alamin natin kung bakit. So, dyan sa Hebrews 11 verse 8 to 10. By faith, ayan. Yung even though he did not know where he was going, for he was looking forward. Tandaan niyo yung mga word na yan. Magkuquiz tayo mamaya. Charot, joke lang. Ayan, yung mga naka-highlight dyan. Even though. Sorry. Ayan. So, eto yon. Bakit nga ba tinawag na father of faith si Abraham? So, Abraham believed Yahweh and Yahweh credited it to him as righteousness. Naniwala si Abraham. Hindi sinabi dyan na kasi sumunod si Abraham, kaya na-credit siya as righteousness. Kasi ginawa to ni Abraham, kaya righteous siya. Kasi ginawa to ni Abraham, kasi ginawa niya to. Hindi. Ang nakalagay lang dyan, Abraham believed Yahweh. And Yahweh credited it to him as righteousness. So Abraham pleased God because Abraham believed what God told him. His earthly eyes could not see how God was going to keep His promise. So kilala natin si Abraham na meron siyang pinangahawakan na promise. Diba? Doon pa lang sa unang verse ng Genesis, nung tinawag siya, sinabi na ng Diyos yung pangako niya kay Abraham. Because Abraham and Sarah were already very old, alam naman natin na sobrang old na sila. And they did not yet have any children. Yet, Abraham knew God would keep His word. He did not doubt that he would receive what God had promised to him. Ano ba yung faith? Sabi sa verse 1 of Hebrews 11, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So alam natin that Abraham had lived his whole life to see the son of the promise. See? Jesus? Isaac. Si Isaac. So, but when God told him to sacrifice that son, nung sinabi sa kanya, nung tinasya,
Isaac as he who had embraced the promise. Yung promise, nandoon na eh. Hawak niya na eh. Pero sinabi sa kanya, isacrifice mo. Na kahit na, even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Sinabi niya ganun, Lord, di ba sinabi mo ko kay Isaac? Bakit iaalay ko sa Isaac? Anong sinabi ni Abraham? Nag-reason siya that God could even raise the dead. And so in manner of speaking, he did receive Isaac back from dead. Na para bang, grabe yung faith ni Abraham, di ba? Hindi, okay lang yan. Ang hirap. Mag-quit ka sa job mo. Okay lang yan. Kaya naman kitang bigyan ulit ng job na mas maganda. Umalis ka dyan. Sige, subukan mo lang. Di ba? That kind of faith. So, eto pa. When Isaac asked Abraham where the lamb for the burnt offering was, Abraham said, God himself will provide the lamb for the burnt offering. How did Abraham know to give that answer? He knew because he trusted God. Kasi, sobrang nakaka-amaze lang na may mga bagay na gustong ipasurrender sa atin ng Diyos. Pero we keep on holding na, hindi Lord, pinag-pray ko to eh. Diba? Pinag-pray ko to, nandito na to, tapos sasabihin mo sa akin, alisin ko. So let's have a faith like Abraham na, alam mo yung sasagot mo, okay Lord, I trust you. Kaya mo to. Just like Abraham did. Kaya mo magbuhay ng patay eh. Ito pa kaya, yung trabaho na nawala sa akin, kaya mong ibalik. And mas best pa. And for the application, faith in God means we have turned from our own works and way of thinking to believe and trust only in Him, in His Word. Remember, your faith journey isn't about staying where you are. It's about growing into all that God has called you to be. Growing in faith. Because faith is not about clarity. It's about trust. Even when it's quiet, kahit na hindi mo nararamdaman, kahit na parang walang nangyayari, kahit na hindi mo nakikita, may mga rason kung bakit minsan pakiramdam mo, Lord, bakit walang nangyayari sa buhay ko ngayon? Bakit parang hindi umaanda? Parang ang tagal ng process. And magwa-wonder ka. Diba? Sobrang quiet, sobrang slow, sobrang uncertain. But God does some of His deepest work in places we cannot see. Sabi nga sa 2 Corinthians verse 5, 2 Corinthians 5 verse 7 to 8, He is forming something in you that sight alone cannot understand. So have faith. Because remember, you have, yung nangyayari sa'yo ngayon is, bakit kaya din sa tingin nyo nung nandoon na sa promise si Abraham, parang ang dali sa kanya mag-trust kay God. Kasi before pa yun, ang dami niya ng pinagdaanan eh. Nakita niya na kung gaano ka-faithful ang Diyos. Nakita niya na kayang ibigay sa akin to ng Diyos. Kung ganito siya ka-faithful, dinirect niya ako. And by that process, nag-grow yung faith niya. Kaya din, nung time na na-receive niya na yung promise, walang pag-aalinlangan na ginawa niya. Nag-obey siya.
And with faith, nagtiwala siya sa Diyos. For the reflection, do you know God well enough to believe that even though He may ask you to do something that seems faithful, He knows best? Kapag nagda-doubt ako sa mga nangyayari sa buhay-buhay, bakit nangyayari to? Alam niyo, ito yung tinatanong ko sa sarili ko, Lord, kilala ba talaga kita? Kasi nakita ko na kung gaano ka-faithful, tapos nagda-doubt pa rin ako. Di ba? Alam ko na alam mo yung best. Pero bakit nagda-doubt pa rin ako? Kilala ba kita? So, let's challenge ourselves. Tanungin natin ang sarili natin. Kilala ba natin ang Diyos na alam natin na kahit na sabihin niya na gawin mo to? O for example, si Allen. Di ba, nakapasok na sa SIUP. Ay, hindi ka pala dyan, para dyan, anak. Dito ka pala. Ang sakit nun, di ba? Alam mo yung best. Dahil alam mo na alam ng Diyos kung ano yung best para sa'yo, magsasubmit ka. And you have a faith sa Kanya. Di ba? Next. God's covenant with Abraham. Ano yung respond? Wait. Ayan. Sabi dyan, sa Hebrews 11, sa verse 9, He made His home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob who were here with Him of the same promise. Biruin nyo, nasa comfortable na si Abraham, pero sumunod siya sa Diyos. And saan siya tumira? Sa tents. Di ba? Yung camp nga di ba dati tents, ngayon double deck na. Uncomfortable pa rin. Ngayon may mga gumagapang-gapang, ganun. Di ba uncomfortable siya? Pero si Abraham habang nag-aantay siya, ito yung ginawa niya. He made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents. Ayan. Pinangahawakan niya. Okay, let's define muna yung word covenant. Bakit covenant yung nilagay ko dyan, hindi promise? Kasi God made a covenant. Pag sinabi kasing covenant, unconditional one. Unconditional siya. So, hindi naman sinabi ng Diyos na, Abraham, kung gagawin mo to, gagawin ko to. Ba? So, ayan. Sabi dyan, when God made His promise to Abraham, wait lang, nawala na ako. Sorry. Ayan. So, sabi niya doon sa Genesis 12, verse 2 to 3. And I will make you a great nation. Ito yung sinasabi niya ng promise. Yung covenant. And I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Laging nakikita natin dito is kung ano yung gagawin ng Diyos para kay Abraham. So, kaya siya covenant. So, kapag tayo, habang inaantay ito ni Abraham, yan yung ginawa niya. It's uncomfortable, di ba? So, ano ba yung nararamdaman natin kapag naghihintay tayo? Nakakainip, di ba? Eto na lang. Yung lolo't lola ko, kapag namamalengke sila, ayaw kasama ng lola ko yung lolo ko. Kasi,
Di ba? May tricycle. Tagal-tagal mo naman. Ano bang binibili mo? Ganun. Impatient. Di ba? Nasusubukan yung patient natin. So, impatience. Yung Hebrew word daw ng impatience is katsar. Tama ba yung katsar? Qatsar. So, katsar. So, one meaning of this word is to harvest. And to harvest and impatience. Alam niyo ba kung bakit impatience and to harvest use the same word? Impatient person wants to harvest before it's God's time. He does not believe that God will provide what's needed in His own timing. Sometimes, an impatient person will go and get what he wants instead of waiting. Lord, ang tagal mo naman dumating nung promise mo. Sige, gagawin ko na lang to. Tagal kasi. Ganon. Diba? Impatient. So, gaya ng nangyari kay Abraham, dahil impatient. Hindi naman perfect si Abraham eh. Meron din, tao lang din siya. Nagkakamali, nag-aantay, syempre, nainip. So, ayun. So, nabuhay si Ishmael. Diba? So, kung babasahin niyo yon, yung buong buhay ni Abraham, makikita nyo doon na hindi perfect si Abraham. Hindi siya tinawag na faithful. Hindi siya tinawag of the father of the faith dahil faithful siya all the time. Diba? Sabi nga kanina, diba? Kaya siya tinawag na righteous ng Diyos dahil naniwala siya sa promise ng Diyos. Ayun. So on the other hand, if you're patient, you will receive from God's hands. You will see God carrying out what He said He would do. You will see miracles. Gaya ng nangyari kay Abraham at Sarah. Matanda na sila. Diba? You will be strengthen your faith habang naghihintay. Papatatagin ng paghihintay na yon yung faith mo. And sabi nga, you will mount up with wings like eagles. Eto, nakita ko lang to eh. Kasi may ako, nandito, actually hindi ko tapos biglang nakita ko, meron pala to. Sa Hebrews 6:12, sa 12 sabi dyan, 13 yan 13 to 15. Sa 12 sabi, through faith and patience, God's people inherit what He promised. And when God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Ayan. For the application, since God's hands are so much bigger than ours, what we greedily take with our own hands is always so much less than what God could give us with His hands. And waiting is hard, but worrying makes it harder. Diba? Pansin nyo, mas lalo kayong nagiging irritable kapag nag-worry tayo kaysa maghantay ka ng ine-enjoy yung time na binigay sa'yo ng Diyos. Steward mo ng maayos. Okay. So, just a little lang, habang nagre-reflect ako. So, while reading the life of Abraham and how he patiently wait for God's promise for him to be fulfilled, na-realize ko how ungrateful and impatient I am. I've been praying for this specific prayer and hanggang ngayon, wala pa rin. And I keep on worrying about the things I can't control. And
hindi ko alam na sobrang dami palang bagay na dapat maging grateful ako. So, there's people around me na nagko-comfort, di ba? Habang nag-aantay ng prayer na yon. Sobrang blessed tayo na meron tayong, habang inaantay natin itong specific prayer na to, meron tayong mga taong masasabihan natin na, please pray for me sa bagay na to. And sobrang blessed ako, lalong-lalo na sa BS group namin. Sobrang blessed talaga. Nakaka-bless sila. Kasi, kaya nga sabi ko, sobrang kawalan ko kung hindi ako a-attend. Kawalan ko talaga yon. Kasi hindi ko makikita kung gaano ako ka-bless kung hindi ako pupunta sa BS na yon. Hindi ko maririnig yung mga bagay na gustong sabihin sa akin ng Diyos na nagmumula sa mga elders, sa mga tita, sa mga tito, sa mga sisters and brothers natin in Christ, di ba? So, while waiting, sobrang mababurnout tayo. Siguro meron din kayong inaantay na prayer, specific prayer. Mababurnout tayo, mag-worry tayo, di ba? Minsan, iyak ka pa, kahit paulit-ulit kang iyak. Sen, sobrang hirap, sobrang bigat. Pero, buti na lang, nandyan yung mga taong nagpe-pray for you, and sobrang blessing yan. Okay, waiting. Reflection. Consider a time when you took matters into your own hands rather than waiting for God's timing. Ano yung naging result? Okay, kaya ko na to, Lord. Tabi ka muna. Ganon. Kaya ko na to. Ayan, ganon. Ano ba yung naging resulta? What is the situation in your life today that is hard to wait for? Ano ba yung pinagpe-pray mo? What can help you learn to wait for His timing? Ayan. And for the conclusion, ayan. The God who called you will give you the confidence to stand on the promise He made for you. Panghawakan natin na ang Diyos na naglagay sa iyo sa sitwasyon na yan ay Siyang magsusustain sa iyo para pag dumating na yung promise na yon, may enjoy mo. Just like Abraham. Yan lang po. Salamat. Ayan. Sige, tayo po'y manalangin. Let's pray. Yes, Father God, Heavenly Father na makapangyarihan sa lahat,